Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message po ninyo, we have distance. Ayan, sabi dito, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. May kasabihan nga na ano, 'di ba? Absence makes your heart grow fonder or your love grow fonder, yung ganon. It's for some, no? For some talagang effective siya, 'di ba? Na habang malayo kayo sa isa't isa, habang distant kayo sa isa't isa physically, parang mas lalong lumalalim, no, yung pagmamahalan, yung pag-iibigan, nami-miss niyo yung isa't isa. And that works, no? Lalo-lalo na doon sa mga taong talagang nakapag-build na ng trust, no, sa bawat isa. So, for some of you, maaari ngayon, no, na magkalayo kayo ng jowa mo, magkalayo kayo ng asawa mo, maybe due to work or for other reasons. Pero sabi dito, no, yung separation ninyo sa ngayon, kailangan din 'yon, no? Kailangan din 'yon, parang isang ingredient din 'yon para mas lalo pang mag-grow ang relationship ninyo sa bawat isa. So, baka nakapag-develop na din kayo rito ng trust sa bawat isa, no? Na walang mang pagdududa, walang, alam mo yun, mga nag-iisip ng hindi hindi maganda, 'di ba, towards the other person, yung mga gano'n, no? So, for some of you, nung distance na nararanasan ng iba sa inyo sa ngayon from your loved one, could help you in any way, could help your relationship na mas maging matatag pa, mas maging malalim pa, kumbaga, no? You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. Oh, ang sarap naman nitong pakinggan, 'di ba? Kasi kumbaga tanggap na tanggap ka. No, hindi mo kailangang magbago, hindi mo kailangang baguhin ang pagkatao mo para dito sa person mo, no? You are enough. So, maaring nasasabi sa'yo ng person mo 'yan, 'di ba? Kaya parang lumalaki lalo yung puso mo. Nag-e-expand ngayon yung puso mo because, 'di ba, sabi ng person mo siguro sa'yo, "Huwag kang mag-alala, you are enough, tanggap kita." 'Di ba? Kahit sino ka pa man, 'di ba? Ano man ang kung sino ka man sa ngayon, 'no, anong klaseng karakter meron ka, pagkatao, tanggap na tanggap ka, 'no? Kaya you don't need to change. Ang sarap naman, 'di ba? Nakakakilig lang. So we have different paths. You are not on the same page with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. So siguro, kunyari, yung person na gusto mo, pupuwedeng kunyari nililigawan mo, ano? So siguro ano kayo, gustong-gusto mo siya, kaya nga nililigawan mo, pero kaso lang hindi magkaiba yung ano ninyo, no, magkaiba yung perspective ninyo, magkaiba yung ugali ninyo, yung pananaw ninyo, yung gano'n ba? Kaya, um, siguro mare-realize mo din 'yan, 'no, na, kung magkatuluyan kayo, kung sagutin ka man, kung i-pursue mo man yung taong ito, maaaring hindi rin, alam mo yun, baka naiisip mo din na parang hindi ito magki-click, hindi rin magtatagal, 'no? Kasi parang ano kayo, eh, magkasalungat, 'di ba? Okey lang kung laging merong pagko-compromise, 'di ba, na mangyayari, yung gano'n. Pero not at all times kasi, ano, eh, hindi sa lahat ng pagkakataon makakaya mong isakripisyo yung sarili mong kagustuhan, sarili mong kaligayahan para na ma-please mo yung person mo, 'di ba? So, I don't know, 'no, 'pag sa ibang tao kung merong alam mo yun, yung gagawin niya yung lahat, 'di ba? Magsasakripisyo siya, parang gano'n, para lang na maging masaya yung gusto niyang tao, something like that, 'no? So, yun, medyo medyo challenging, 'no, ang gano'ng kaganapan. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap
na for Aries. And by the way, maraming salamat no for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto nyo naman na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have Think It Through. Ayan. So, lalo-lalo na dito, no? Sa yung magkaiba yung perspective, magkaiba yung ideas ninyo, 'di ba? Prinsipyo, maaring talagang, alam mo yun, pupuwedeng mag-clash lang kayo. So, pag-isipan mong mabuti if you are going to pursue that person or hindi, or kung ano ang gusto mo talaga, 'di ba? So, pag-isipan, lalo-lalo na sa relationship, ano, kunyari, lalo-lalo na sa pag-aasawa, 'di ba? Kailangan talagang pag-isipan mabuti kung kunyari meron ka ng proposal or kahit siguro, 'di ba? Let's say medyo malayo-layo na ang narating ng relasyon ninyo, mahaba na yung ano, yung time na magkasama kayo ng person mo. 'Di ba? Minsan mapapaisip ka din, 'di ba? If ito na nga ba yung taong gusto kong makasama habang buhay? 'Di ba? Minsan kailangan mo ding isipin na at some point ah nag-aano ka din, nag-iisip ka din ng relationship goal mo, 'di ba? Anong relationship goals ninyo? Pupuwedeng nadi-discuss ninyo 'yan kayong dalawa or pupuwedeng ikaw lang, 'no? Anong goal ko sa relationship na 'to? Bakit ko 'to pinasok? Ano yung gusto kong marating, 'no, ng relationship na 'to with this person? 'Di ba, minsan kailangan mo ding isipin 'yon, 'di ba? Kasi hindi ka naman magsasayang ng oras ng magbubuhos ng pagmamahal, mag-i-invest ng yung pagmamahal sa isang tao na just for fun, 'di ba? Siyempre, meron din kaseryosohan 'yan for sure. Kaya minsan naaabot ka din sa puntong mag-iisip ka kung saan 'to papunta. Tapos, maiisip mo din, 'di ba, or kailangan mong isipin na, yung taong ito ba yung gusto kong makasama habang buhay? Ito ba yung taong talagang kaya kong mahalin? Or ako kaya mamahalin kaya niya ako ng totoo? 'Di ba may mga gano'n kang dapat din na isipan. Kailangan mong pag-isipan, mabuti, 'di ba? Kasi papaano kung kasi minsan mararamdaman mo din na kunyari ikaw yung babae, mararamdaman mo yan eh if the person that you are dating is a person na parang handa ng mag-asawa, 'di ba? Mararamdaman mo din yan. Or kung sa pakiramdam mo, 'di ba, gustong-gusto ka na din ng taong yan, no, na ikaw na yung papakasalan. Kaya ano mo yan eh, mapapansin mo din yan. Kaya dapat na pag-isipan mo din, ano, na what if yung person na 'to, yung jowa mo is one day mag-propose sa'yo, 'di ba? Na gusto ka na niyang asawahin, pagpakasalan, gano'n. So, eto na nga ba talaga yung gusto mong makasama habang buhay? 'Di ba, yung mga gano'n ba? So, habang malayo pa ang mga gano'ng sitwasyon, paminsan, pupuwede rin 'no na pag-isipan ninyo ng kahit papaano. Kasi if you're just wasting your time and energy with that person, nakikipagjowa ka lang just for the sake of whatever at wala ka namang kaseryosohan diyan sa tao or yung dine-date mo, yung taong 'yan, yung jowa mo, eh, nakikitaan mo ng wala namang kaseryosohan sa buhay, 'di ba? So, you really need to think it through kasi mahirap na ma-attach ka masyado sa isang tao, 'di ba? Tapos yun pala, after a while, 'di ba, madidiskubre mo na lang na parang ano, walang pupuntahan, 'di ba, yung gano'n. Kaya maaari ng iba sa inyo may sitwasyon na ganyan kaya kailangan ninyong pag-isipan mabuti, 'di ba? So, we have not yet. Ayan. So, maaari na ang iba sa inyo hindi pa ready. Hindi pa ready pumasok sa isang relationship or hindi pa ready mag-asawa, 'di ba? Or hindi pa ready mag-level up ng commitment, 'no, with your person. So, 'yun. It's up to you. Yeah, that's true. Kasi we are all given uh, free will, 'di ba? Kaya hindi ang kung sino man ang magdedesisyon para sa'yo.
Hindi yung person mo ang magdedesisyon para sa'yo, hindi yung mga kapatid mo, hindi yung magulang mo, hindi yung kaibigan mo. So, it's really you, 'no? So, it's really you who's going to make a decision for yourself, 'di ba? Kaya ano 'yan, kung meron man mga, advices 'no, na binibigay sa'yo ang kung sino man sa paligid mo, hindi sila yung magkakaroon ng ano, hindi sila ang kailangan na sundin, but, ikaw 'no, ikaw pa rin ang kailangang masunod, 'di ba? Kaya pag-iisipan mong mabuti ang inyong mga desisyon. Kasi kung may mga advices din sila sa'yo, hindi naman na not necessarily na hindi mo din naman papakinggan yung mga advice nila, but you can also consider, 'di ba, ang ibang ina-advice nila if applicable or hindi, kung gugustuhin mo na sundin or hindi, 'di ba? But at the end of the day, yung desisyon mo pa rin ang dapat na masunod kasi that is your life, 'di ba? So what else? We have King of Cups. Maybe you are dealing with someone na medyo ano na, medyo matured na, no? Pupuwedeng matured na. This could be Cancer, Scorpio, Pisces, puwedeng gano'n. Or baka pupuwedeng asawa mo na 'to, you know, or pupuwedeng manliligaw mo or pupuwedeng boyfriend mo, si King of Cups, 'no? So, depende 'yan sa inyong sitwasyon. But, maybe you are going to be dealing with, a person 'no, na medyo ano na, medyo mataas na yung edad, 'no? We have the Six of Pentacles. This person could be someone ano, na baka medyo yayamanin. Baka may pera, merong ano siya, baka merong established na pangkaperahang aspeto ng buhay niya, 'di ba? Baka may negosyo na 'to, maaaring marami ng savings 'to, mga ganyan. Kasi ano 'to, may hatid sa'yo na ano, na kung kunyari ano mo 'to, jowa mo, 'di ba? Maaaring galante 'to, 'no, yun ang pipick up ko. Siguro mapagbigay ito, maregalo, mahilig sa pagse-share ng mga blessings niya, 'no? So, medyo siguro mapera siya kasi 'di ba, saan naman niya kukunin yung panay regalo siya sa'yo, 'di ba? So, most likely merong ano 'to, merong kahit papaano merong pinagkukuhanan, 'no? Maaaring, sa trabaho niya, maaaring mataas ang suweldo niya kaya meron siyang liberty na magregalo lagi sa'yo, 'no? So, we have the Two of, Pentacles, ayan. So, maaari ng iba sa inyo rito, Aries, baka kunyari meron naliligaw sa'yo, 'di ba? Baka mag-iisip ka, alin kaya dito 'no? Kasi maaaring hindi lang dalawa, maaaring tatlo yung interesado sa'yo romantically. So yun, pupuwedeng nag-aano kayo, nag-iisip kayo, nagmi-mini-mini mo kayo 'no? Pinag-iisipan ninyong mabuti kung alin kaya dito yung sakto sa ugali ko, sino kaya dito yung alam mo 'yun, yung mas mahal ako, yung mga ganyan. So, that's good 'no, na kailangan mong pag-isipan 'no, before you jump into a situation, kailangan talaga na you're thinking things over para wala kang kahit papaano pagsisihan in the end. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.